Hayop kang demonyo ka. Baboy ka. Hinalay mo anak ko! Hinalay mo anak ko! Babayaran mo ginawa mo sa anak ko. Sisiguraduhin ko sa'yo, impyerno ang hinahantungan mo! Chris! Chris! Nandito na si Papa. Nagpa-areglo ka sa halagang 50 milyon, ha? Kung akala ko, tutulungan mo kaming maipakulong hayop na yun. Bakit? Manong, ganun din naman. Makakalaya rin si Intoy. Makulong man yun, meron namang padrino doon sa loob ng presuhan. Di makakalabas din siya. E di kunin mo na yung ibibigay na danyos na pera. Makakatulong din kay Marie Cris yun. Una, ginahasa ang anak ko. Alam mo ba kung gaano kasakit sa isang tatay yun? Bata pa si Marie Cris. Nagdadalaga pa lang yung anak ko. Kung pwede nga lang, patink yung hayop na yun. Bago pa siya makarating sa bilanggo, ang gagawin ko. Ano? Patawarin mo ko. Pamilya ko rin naman kayo ni Marie Cris eh, kaya naramdaman ko yung galit mo. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Diyos, may pinipili ang Diyos mo. Kung sino ang sasagipin. Kung sino ang tutulungan. Iyan niyang himong kami ng manang selya mo. Tapos ngayon, nangyari ito kay Marie Cris. Bakit? Binabayaan niya na kami, Una. Binabayaan niya na kami. Pa noong pagkabata nila, ang pakiramdam ni Henry, hindi siya mahal ng kanyang ama at lagi na lang ang kapatid niyang si Chris ang inaasikaso nito. Lalo na noong naghahasa ito ng isang lalaki hanggang sa... Chris. Chris. Kuya. Magpapaalam na ako sa'yo. Hindi muna kay Papa. Bakit? Saan ka pupunta? Kahit saan. Dun sa lugar na maayos para sa akin. Ayoko na dito, Chris. Walang mangyayari sa buhay ko dito. Saan ka nga pupunta? Iiwan mo na ba kami ni Papa? Basta bahala na. Chris, mag-ingat ka, ha? Huwag kang pumayag na may magsamantala sa'yo. Hindi ka iiwan ni Papa. Kuya! Kuya Eric! Kuya! 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 Anong naaalala mong nangyari nung kabataan mo? Paano ka lumaki? Nung 5 years old po ako,
na dito po kami nanirahan sa Pandacan, Maynila. Oo. Maganda naman po ang buhay namin nung bata pa po ako. Nag-decide po yung mother ko na mag-resign na lang po yung papa ko. Umuwi na lang daw po kami ng Samar. Ngayon, ano nangyari naman sa'yo nung nandun na kayo sa Samar? Nag-aral naman po ako doon. Yung mama ko po, bumalik na po ng Maynila kasi nagpaalam po siya sa papa ko na babalik na lang daw po ulit siya para magtrabaho. Ngayon pumayag po yung papa ko na magtrabaho po siya dito sa Maynila. Tapos nung nandito na po siya sa Maynila, hindi na po siya sa amin nagparamdam, hindi nagsulat. Nakapagtapos ka? Ano lang po natapos ko, grade 6 lang po. Grade 6? Opo, ayun po yung nag-graduate ako ng grade 6. Ayun po yung na-rape po ako na nag-graduate po ako ng grade 6, buntis po ako kasi nanganak po ako July. Mahirap man, pilit na kinalimutan ni Chris ang madilim niyang nakaraan. Pati na ang anak na kanyang pinaampon. Wala na rin siyang balita sa kanyang ina. Gayon din sa kanyang kuya Henry na hindi na bumalik sa kanilang probinsya. Buong tapang na hinarap ni Chris ang mga bagong pagsubok sa kanyang buhay bilang isang asawa at ina ng tahanan. Hanggang sa... Ako, kailangan ko na naman yatang palit ng salamin. Mataas na naman yata yung grado ko eh. Yung grado ng mata ko. Papa, ito kalabasa. Ang palinaw to ng mata. Tapos, magpa-check up ko dun sa optical sa bayan. Sagot ko na yung bago mong salamin. Huwag na. Dagdag gastos pa ako. Hoy, kumusta naman pala kayo ng asawa mo? Ayos lang, Papa. Kumikita naman. Sakto lang. Tak-patak. Eh, yung panganay mo, kumusta? Nagkakausap ba kayo? Ayaw mo bang pag-usapan? Chris, ikaw, kumusta na yung panganay? Si JJ. Galit pa rin po siya sa akin, Pa. Nung huli po kami nakita, puro sumbat yung sinabi sa akin eh. Bakit daw tuluyan ko na siyang pinabayaan? Nakalimutan ko na daw po ba na meron pa ako isang anak? Porket daw po ba ginasa ako ng tatay niya noon. Sabi niya po, siguro mas mabuti na huwag na lang daw po kami mag-usap o makita. Kakalimutan na daw po niya na meron po siyang nanay. Iintindihan niya rin yun, anak, pagdating ng araw. Walang kasalanan ng anak mo sa ginawa ng tatay niya sa'yo. Pero Pa, ang sakit-sakit lang po kasi sa tuwing naalala ko po yung anak ko, naalala ko po yung paulit-ulit na kawalang hiya na ginawa sa akin ng tatay niya eh. Na, inuulit ko, walang kasalanan ng anak mo. Kailangan ka niya. Kailangan niya ng pagmamahal.